Hi guys, welcome back to my channel. So, I'm now here in our front yard. Yun ang bahay namin. And dito ako, ito yung surroundings namin. Guys, puno ng snow. So, inaantay ko talaga to guys. Kasi, nag-snow dito last 2 years. And now, ay naulit-ulit. So, ngayon, maglakad-lakad tayo sa snow. Grabe, katugnaw gid. Galing. See? It's snowing. Wow. Sabi pa nila guys, pwede daw itong kainin. Pero ayoko nga kasi baka may mga ihi-ihi dyan ng mga animals. Kasi sa likod bahay namin, maraming mga animals na yung mga dumadayo. Kasi tingnan mo yung likod namin guys. Diyan ang likod namin. It's a wilderness. So, wow, I really love it kasi parang feeling mo nasa heaven ka. Kasi puro puti. Okay. So, ito ang wilderness. Ito yung likuran namin guys. Naman, mura naman kung naasa kawanangan. But it's really dangerous. Ako lang mag-isa guys. Yeah, so please stay tuned, okay? May kasama ako dito, sobrang kulit. Yan o. Nag-play doon yung bingkoy namin na sobrang itim. Just playing the snow. Just playing the snow guys. Yun na. Sobrang saya niya. Diyan di mo bugo dyan ka ma-train. There, here. Stay. So guys, nandito na ako sa loob ng aming bahay. So ngayon, dahil sobrang lamig, so hindi tayo pwedeng maglabas-labas. No, kahit tugnaw kaayo. Snowy ako dito sa gawas guys. So, magluto ko og kokwa na may gatas. Tapos guys, magluto sa tuog Lucky Me Pansit Canton. Grabe. Ang sarap nito. Sobrang lamig dito kaya luto-luto tayo. Hindi na tayo mag-restaurant ngayon. Okay? So, walang pasok. Sensya na sa aking buhok doon guys ha. Walang pasok ngayon kaya magluto muna tayo. So, ito yung kitchen ko guys. Pag-isahan lang talaga to. See? So, magluto ako ng nilagang manok ngayon. Tsaka steak. Kasi nag-request si Bibi Koy na po og steak. Sige, pagbigyan natin kasi since wala naman tayong pasok ngayon. So, ito yung magiging activities natin. Okay, so nagpapal-pal na guys. Sabi kayo ni kay pure kokwa gini siya guys. May naghatag sa kwa ni Pilipina. Thank you pala Ate Rachel for the sponsor, kokwa. Okay, so please stay tuned. So, luto na ang atuang Lucky Me. Ayan. Guys, naluto na din ang aking itlog. My goodness. Ito, para to sa husband ko. Gusto kasi niya ng itlog lang na. So, guys, ito na akong kokwa. Oh my God. Kumpleto ng breakfast natin, no? Kailangan pumunta sa restaurant. So ngayon, para lalong sumarap ang ating Lucky Me, lagyan natin sa lagayan na kanang pang pang painit. Okay. So guys, ito na yung kokwa homemade na ginawa ko. Oh my God. Ang sarap. With gatas. Tikman natin kung anong taste.
Wow. Grabe guys. Murakag makalimot sa mga kagaling. Grabe, perfect sa lamig. Pansit canton. Hot chocolate. And egg for my husband. Okay, so dito na siya guys. He's very excited for the homemade egg. It's time to have breakfast with my baby girl. This is my Lucky Me. Sa kanya is egg and bread, and then sa akin is pandesal, and then Lucky Me, and the chocolate, hot chocolate. Okay, so dito kami sa maliit na table. Actually, may table naman kami doon. Ayun na table namin, guys. But mas gusto namin dito sa maliit na table. Kasi nandyan na yung TV niya. So, nandito na lahat. So, kaya, please stay tuned. Hi guys, so tapos na ang snow dito. May mga konti-konting snow pa. As you can see, hindi pa talaga na wala lahat. So, sobrang lamig pa rin. So, now is 22 degrees here in Pembroke. Okay, so, I'm going to work again. So, dito sa Amerika guys, kung hindi ka, yung fighters, talagang malulungkot ka. Kasi, sobrang tahimik. Tapos, ang mga friend mo, ang lalayo pa. So, actually, yung work ko guys, it's 1 hour travel from my house. So, it's really hard. Then, pagdating mo sa bahay, wala ka pang katulong. So, actually, maging madali lang ang trabaho mo dito kung meron ka ng katulong sa bahay. So, unlike in Philippines na nag-work ako guys, pagising ko sa umaga, naka-prepare na yung food, yung naka-plancha na yung uniform. So, ganun ka easy doon sa Pilipinas. But, ang problema din is maliit ang sahod. So unlike here guys, na dollar talaga ang kikitain mo. But kung gagastusin mo din yan siya dito, para din Pinas. Kasi dollar din ang bilihin dito. So you can see guys, may mga snow pa dyan. Tingnan mo. So hindi pa talaga siya nawala. Kasi mahirap siya mawala is tungod sa yung katugnaw. Kaayo. Grabe, maski sa kong sakyanan, ako nang on ang heater until now, still cold here. So dugay ka siya na uli na nabugnaw. Nainit. Kaya tungod sa katugnaw. Yeah, so but of course, I'm still happy because I'm so blessed. I'm happy and I'm so blessed na because I'm not expected na makarating ako America guys. The only thing that I'm praying to the Father that the Father will bless my family, me and my family, because before ang hirap ng life namin, sobrang hirap. Hindi mo palit na kag asin para isudan na lang ninyo. Hasta pa yung lisura is piso na ng asin ha, maglisod pa yun, mangita pag kanang piso sa bungbong mamapalit-palit og asin para lang isudan na mo, no? So I experienced that one before. Nung high school pa ako, nag-eskwela pa guys. Grabe. Basta-basta. Kasi dumating sa punto na pati ako nagyaya na ng bata para lang may pamasahe. Yun. Tapos yung mama ko nagbaligya og maruya, auntie ko nagbaligya ng lumpia, ang kapatid ko ng balut, pandesal sa katlaw. So para lang maka-survive every day. So but now, thank you Father, because if you will serve God, truly serving God, may hangganan yung paghihirap mo. And kung naghihirap ka man sa buhay mo, you have a lot of sacrifices. So just like what God said, if you have a lot of trials in your life, a big trials, a big blessing. So for how many years na naranasan namin yan guys. Now di ko naman masasabi na mayaman ako, but at least as you can see, ang hirap na magpapayat guys, my goodness. So grabe ang pagkain dito, pero abundant. So minsan maka-realize ako ba na grabe, minsan tinatapon na lang namin ang pagkain namin dahil
ano naman kakain? So, walang kakain kundi tapon talaga. Especially kung may mga gathering, daming pagkain guys, very abundant ang mga tao dito, very blessed kung sa ano pa. And yeah, hindi ko lubos maisip na makarating ako dito because pangarap ko before is just maniwala at sa hindi, maniwala kahit sa hindi. My God, I'm not good in English because as I observed sa mga nag-work, so they're not speak in English or Tagalog, I mean English. So sabi ko sa sarili ko, pag mag-work ako, hindi naman ako mag-English dito kasi I don't have a plan to go everywhere, to go out of the country. So that's why wadyo ko interest sa pag-learn of English. So pag pag English subject na, my God, na akong buhaton si Bat. Di ko mutunghaan to ko kantin magtambay sa kauras. And then pag after one day, then balik na sa subject. So yun lang talaga I don't know, but ayaw kong matuto mag-English kasi sa sarili ko nga, sa ano ko nga, sa isip ko, saom na ko ng English. Kapoy kay. Alam nyo guys, sa totoo lang, tapulan kay kung magbasa. Kung nakaisulti sa kuha niya, ihatag din mo sa kuha na ka ng libro or something na may pagimuhan na lang ng i-video or i-storytelling sa kuha, masabtan pa na ko. But I don't know, I don't like reading talaga. So that's why I'm not good in English. So nagulat ako kasi nung nag-work ako sa JMC, Jose Maria College. So kailangan yung principals, kasi yung mga bata doon speaking in English talaga kasi it's an international school. So the principal is very strict. So sabi niya dapat lahat kailangan mag-speak ng English. So guys, so mauna dyan na ang pinakakuyaw nga akong buhaton kay mag-English speaking ka na, nabuing. So but buhaton ako, wala ni daghang question. Yes or no ra para mo man. So until 12 years ko nag-work dito. So medyo ang akong English nag-improve, pero kahit lang ko po ang pronunciation, may na lang na English tayo. Kaya mga bata dito English speaking. So di ay moding na ako dito nag-work, it's because of God will bring me here, and there is a reason why He brought me here in America. Kasi guys, of course, kahit maliit pa ako guys, talagang tinrain kami ng mama ko na maging active sa church namin. So hanggang sa lumaki ako, hanggang nag-graduate ako, trabaho, ang ano ko talaga, ang lifestyle ko talaga is bahay. Nag-school pa ako is bahay, church, and then school. Nung nagtrabaho ko, bahay, work, and church. So ganyan talaga. So nung pagdating ko dito, sabi ko, Lord, ayoko mawala sa paglilingkod, ayoko maging ako yung parang mag-work lang din, ganun na. So kasi talagang nasanay ako sa yung mag-attend ng mga activities, mag-attend ng Sunday service, ganun guys. So nagulat ako pag sabi ko, Lord, na pagdating ko sa America, Lord, na talagang pa rin ako mga kapatiran na maging malapit po sa bahay namin or sa place namin. So thank you God, thank you Father, because everything that I request to the Almighty Father, He always granted, guys. So totoo yun, no? If you are closer to God, always do His will first before your will. So always do the will of the Father first, then everything in your life will become easier. Totoo yan. So it happens into my life. So problema, trials, may mga persecution pa yan, guys. It's all that's partner of our life, kumbaga. Kasi remember Adam and Eve, so na-curse sila because of they disobeyed God, and so damay yung mga righteous people. So but then yan naman, yung sumpa na yan is mawala yan once you will serve God and truly repented. Okay, so yun.
yun ang maganda kung magsiserve ka sa Panginoon kasi you are well guided, and then kung makagawa ka man ng mga kasalanan, yeah, you can easily forgive it. I mean, so yeah, so sa mga ano dyan, mga taong hindi na maintindihan ang sarili, na minsan yung ibang tao sasabihin nila na I have everything but I don't know, there's still empty inside of me. So if you believe in the soul, that's the soul that wants to hear the words of God, because the words of God is the food for our soul, guys. So huwag niyo talagang kalimutan, and remember that this life here in this world is just only temporary, and then once we die, we will go either to heaven or to hell. No, so yan ang pagkatatandaan natin. So that's why ngayon pa lang daan maghinuklob na jud mo, dapat mo duol na kita sa Ginoo, kay ang atong life diri temporary na gud sa ato ang sa diri sa earth, no? So ganun lang, guys. So kailangan magwali sa tanong, mag-share po to sa pulong sa Ginoo, kay mao jud yung pinaka gusto sa atong buhay na langit ng Amahan, na i-share, dili lang ta magsigig TikTok, magsigig vlog, or magsigig work, sigig kaon. So dapat i-share po nato ang pulong sa Ginoo kung sa may ito nahibalaan during sa time na nagsimba ta na. So it's really amazing, guys, once you will serve God. Ang saya. Ang saya. So of course, once you will serve God, hindi man yan talaga na madali lang, but nagpapagaan sa feeling, kasi dyan si Lord na always beside you, and your spiritual brothers and sisters that will always help you, guide you, and advise you. Okay, so okay, guys, so I think hanggang doon na lang muna ang ating pagbablog, kasi ako ay magko-concentrate muna sa pag-drive because it's slippery, kasi may mga ice pa, may mga snow pa diri sa ato ang kalsada, no? So okay, so that's all for our vlog today. If you are still not subscribing my channel, Renalyn Sanderson Journey, please subscribe na, guys. Support my channel. And I have a lot of funny video na talagang matutuwa kayo, guys, at makatawa dyan sa uban akong mga content, no? So that's all for our vlog today. Thank you so much for watching this video, and kita-kits sa next vlog ko. Have a nice day. Bye-bye!